morning! Kamusta na po kayo? And welcome back to the adventure of Wave 100. Sa video na to, pupunta kami ng San Juan, La Union. So from Isabela to San Juan, La Union. And ayon kay Google, it's about 7 hours na biyahe. Dadaan kami ng Maliko. So bali ang kasama ko dito sa rides na to is yung kaibigan ko, kumpare ko, si paring Baldo, no? Gamit niya yung NMAX version 2. May angkas siya. Medyo maganda yung panahon ngayon. Huwag lang sanang uulan. Ayan. At ganun. Hindi makahatak. Yap, madumi yung karburador. So doon na kayo magkikita sa Dubinan, sa may Save More Dubinan na kayo magkikita ni paring Baldo. Namili kasi siya ng mga lulutuin. Magluluto kami sa Maliko eh. Okay. Naway tayo magkaroon ng safe and fun ride. 7:03 na pala. So dadaan muna ako kay Mrs. Nasa Santiago siya ngayon eh. Kalimutan ko, sira nga pala yung charger nito, USB charger ng cellphone. So hiramin ko muna yung sa sasakyan niya para may magamit ako pang charge. Kasi 30% na lang to eh. Baka hindi na umabot ng Maliko eh. Magsa-sound trip ako mamaya. Tuli ni Kuya. Ganda ng motor ha. Ganda ng pipe, ganda ng tunog. Nice. May gamit akong intercom, Freedcom T-Max. Gagamitin ko siya pang sound trip mamaya. Pero yung saktong sound trip lang, yung hindi masyadong malakas, para dinig ko pa rin yung kapaligiran ko habang nagmo-motor. Nakuha ko na kay Mrs. yung charger. Saan na yun? Ito. Sabi niyan dumi-dumi daw ng motor ko. Wala nang time para mag-car wash. Biglaan din lang kasi ito. Okay, so andito na ako sa Santiago City. And dediretso na ako ng Dubinan. Asan si paring Baldo? Ayun. Okay. Kita ko na agad. Sensya na. Marami kong dalang pagkain. 1 kilo na binili ko. 1 kilong adobo? Oo. May kaldero ba tayo? Wala tayong kaldero? May dala ko, kaya lang pang maliit lang to. May kalahati na lang. Kaya? Baka wala pa nga kalahati, baka 1/4 lang maluto nito. Almusal lang naman. Sige. Dali, connect ko lang tong ano ko, intercom ko. Pa full tank na tayo dyan para dire-diretso. Next na full tank baka marilaw na. Marilaw. Baka ano, aritaw. Wait lang, mapapul tank tayo. Tara. Okay, let's go. And magpapa-full tank muna tayo para dire-diretso na. Full tank. Ha? It's Sunday morning here in Santiago City, Isabela, and so far so good. The road is clear, the weather is good. Okay,
napansin nyo kanina, yung mga gamit ko hindi nakatali sa katawan ng motor, nakatali lang siya dun sa may ibabaw ng upuan. Kasi rides ako mag-isa nung papuntang Binalonan, tinali ko sa handlebar yung mga gamit ko o yung bag ko. Sobrang hassle pag magpapagas ka, tatanggalin mo lahat ng tali, or sobrang hassle para sa akin. So nagkaroon ako ng idea na itali na lang sa upuan. Matigas naman yung upuan and magaan lang naman yung karga ko, so kampante naman ako na hindi yan tatanggal. Kaya iniisip ko parang maganda siguro kung meron akong mabibili or kung makakapagpagawa ako ng metal seat frame ng pang Wave 100 para talagang sturdy yung mga gamit kahit medyo mabigat. Takbong chubby lang tayo, no? 65. Mamaya pag ganda yung daan, hataw tayo kahit 80. 80 lang. Kasi saktong takbuhan lang talaga, I mean saktong rides lang. Sabi nga ng misis ko, takbong siguradong makakauwi. Yun. Yes, syempre. Okay, palabas na po tayo ng Cordon, and ang next na bayan is Jadi. Ilang kilometro ba yun? Siguro nasa 10, 7. Hindi ko alam. Okay, so ano nga ba yung mga chine-check ko kapag bumabiyahe or bago bumiyahe sa malalayo? Ang mga chine-check ko is syempre yung mga basic muna. I-check ko yung mga gulong, yan, kung tama ba yung tire pressure sa ilalim ng upuan, sa may utility box or U-box. Doon mo makikita kung anong tamang tire pressure na sa gulong ng Wave 100. Saka ano pa ba chine-check yung electricals? Dapat gumagana yung left and right turn signal lights, yan, and headlight, high and low, dapat gumagana. Brake lights and tail light, saka busina. Yan yung mga chine-check ko. Saka chine-check ko rin yung kadena ko, kung tama yung higpit. Chine-check ko lahat ng bolts kung mahigpit din, and ano pa ba, check ko yung makina kung merong leak, oil leak, and tinetest drive ko siya ng at least 1 kilometer. Kung kinabukasan yung rides, ngayon pa lang test drive ko siya ng at least 1 or 2 kilometers para maramdaman ko kung ano yung takbo niya. So yun lang naman yung mga chine-check ko, and dadala din ako ng mga tools. Mga tools na dala ko yung the usual 8, 10, 12, 14mm, saka tools pantanggal ng gulong harap likod, and Phillips screw, flat screw, yun lang naman, saka plies, saka pang vulcanize in case maflatan tayo sa mga alanganing lugar, yung mga walang vulcanizingan. So instead na i-running flat, ito na mismo gagawa. And check, 8:23 ng umaga. So umalis tayo doon ng alas 7. 7:03 kanina, nasa Santiago tayo, and 8:23 na, 24. So kulang-kulang 1 hour and 30 minutes na tayong bumabiyahe, and malapit na tayo sa Solano. Thank you. Pwede naman palang dumaan yung motor maluwang naman oh, diba? Dito ko nga lang sa kanan. Yan. Dito na sa Solano? Ang labas natin Sundan sa Bayumbong, tapos diretso Bayumbong to ano tayo. Hindi, dito lang, bypass lang ito lang. Bypass. Tas ang labas natin Bayumbong na. Bayumbong na. Okay. Okay, susundan na lang kita. Yan. Magba-bypass road daw kami dito sa Solano.
kakaliwa dito, kaliwa. Ano, dadaan sa bypass road na to, pero mukhang okay dito ha. Walang masyadong kasabay. Ayan. Junk shop, suki ako ng junk shop eh. Yung mga ginagawa ko, pupunta ako sa junk shop, maghahanap ako ng pyesa na mahirap hanapin sa online market, sa Facebook online market. Bibilin ko, lilinisin ko, pipinturahan ko, tapos ibebenta ko. Minsan nakakabili ako dun ng fairings, buong buo pa, may makasama pang tornilyo. Sa 20 pesos lang yata, pwede pang i-repair. Minsan may mga konting basag na madali namang i-repair, basta genuine parts ng Honda na madali lang namang i-repair, binibili ko yun, binibenta ko. May pinag-iipunan kasi akong motor eh, pero hindi ko gagamitin yung pera ko talaga. Kumbaga yung sideline ko lang, yun yung sideline ko, magbenta ng mga pyesa. Bibiling ko sa mura, bebenta ko sa tamang presyo. Pag nakaipon na ako ng pera, ang bilis sa gusto kong motor, iba-vlog ko yung motor na yun. Hindi ko muna sasabihin ngayon, basta pag meron na ako, sa ako na lang papakita sa videos ko. Okay. Biglang huminto ba naman? May HPG, nakakita lang ng HPG huminto. Ano ba naman yun? Yung pipe ko? Ay hindi na sinisita. Below ano to? Below 100 decibel. Ah, akala ko natakot ka sa HPG. Ah, hindi. Sige. Eh, natakot siya, kala daw niya sisitahin yung apido pipe ko. Hindi ko alam kung rinig sa mic. Ayan, naririnig ba? Hindi naman ganun kaingay eh, sakto lang. Pero pasado naman to, below 100 decibel. Kung kumpleto ka ng requirements para makabiyahe, like ORCR, updated yung registration mo, meron kang lisensya, hindi expired, saka wala kang mga kinabit na bawal sa motor, eh, huwag kang matakot. Medyo malayo-layo yung biyahe natin, kaya kailangan ingatan natin yung makina para umabot tayo. Kasi para sa akin, maflatan ka na, maputulang ka na ng kadena, maputulang ka na ng brake cable, okay lang, madali lang palitan yan. Wag ka lang masisiraan ng makina. Ito namang Wave 100, kahit saan kaabutan, may APS eh. Kaya hindi ako natatakot na ito yung ginagamit ko. Kahit luma na to, makakarating pa rin to sa mga gusto kong puntahan. Kaya shoutout sa mga naka Wave 100 dyan. Alagaan nyo lang, i-maintain nyo lang, malayo mararating yan. Ito kagandahan sa intercom. Pag nagmumotor kasi kami ng father ko sa kapatid ko, nakakapag-usap kami, nakakawala rin ng pagod, may kakakwentuhan ka habang nagra-rides. Ayan, bili muna tayo ng inumin. Grabe. Nice. Hello. Anong lulutuin mo pare?
pauwi na tayo. Pabalik na tayo ng Isabela. Ito lang hirap dito eh. Hirap sakyan pag may karga sa likod. Oh. Ang plano ngayon is akit kami ng Baguio, which is 1 hour lang daw. 1 hour and 30 minutes. Kasama na namin si paring Mark, packet ng Baguio. And then from there, saka pa lang siya magde-decide kung gusto niyang sumama pabalik na Isabela. Sundan natin kung saan siya pupunta. Time check, it's 9:26 in the morning and palis kami ng San Juan, La Union papuntang Baguio City. And from there, magkakaya pa na kami papunta namang or pabalik ng Isabela. Ang daming inuman dito, bistro, kainan. Yan. Tourist attraction pa ito, tourist spot. Tabi kasi ng beach. Ayan o. Bandang kanan ko, beach na yon. Dagat na yan, ayan, sa kanan ko. So I'm glad na pinuntahan ko tong lugar na to. Nag-enjoy ako. Kagabi hindi kami nakaligo kasi nga medyo madilim na. Actually madilim na talaga. Hindi kami nakapag-tent dahil malakas yung ulan and maanggi. So, nagmabuting loob naman tong kaibigan namin na patuloyin kami sa kanilang bahay. Doon kami natulog. Kasama kaming 4 doon. Alright. So biyahe muna ako. Enjoy natin ang magandang view.
Santa Fe wala na. Nakakalungkot lang. Akala ko naka-record. Ang dami ko pa man din sinasabi dun. So yung mga videos ko na hindi walang sound, ilalagay na lang ako ng dub. Kailangan pa rin ma-upload yun. Hindi kompleto yung pag-share ko ng adventure, yung rides na to, kung hindi ko ipapost yun or hindi ko sasama sa videos. Time check 9:30. Ewan ko lang kung naririnig ako ha. Pero 9:30 na. So start na tayo bumaba dito sa papuntang Payapa. Labas natin dito is Bambang. Hindi pa ako nakapanood ng balita pero may bagyo daw kasi kaya ganito panahon. Takbo natin 35 to 50 pag diretso. Mabagal lang. Hindi naman malakas sa akyatan pero hindi rin hirap sa akyatan. May trail pala dito eh. South Trail. Oh, shocking moments in the world. Lakas. Lakas ng Wave 100. Grabe, hindi man lang ako nahirapan. Segunda akyat nung hindi na masyadong maka-akyat. Nagpremera na ako. Ngayon lang ako tumasa ganong kalubak na daan. Grabe. Eh wala na patunayan na. Ibang level pala yung primera na ito. It's primera power. Gagapang talaga. Walang kahirap-hirap. Wow. Solid. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka-foggy dito.
gaano kasama ang panahon kahit ganito, umuulan, maamog, basa ang daan, malamig. Nakakauwi tayo ng ligtas. Alam ko yan. Malakas na. Malakas na. Doon na lang ako mag-aral. So andito na po tayo sa Santiago City. Nakabalik na ako. Okay, ang ganda naman ng biyahe. Nag-start ng maganda, masaya, and then nagkaroon ng challenges. Ayun, yun nga yung GoPro hindi nag-record. Nag-start yun sa mali ko sayang. Pero gawa na lang ng paraan. Lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, pero safe naman tayo nakarating, walang naging aberya. So lagi ko nga sinasabi na kahit mabagal takbo mo, basta safe kang makarating. So sa lahat ng mga nanonood pa rin hanggang ngayon, well, thank you so much for watching. Naka 10k subscriber na tayo, ano? Hindi ko akalain na makaka 10k ako. Nag-start sa mga simpleng vlog. Para sa akin napakalaking bagay na nun. Thank you so much. And itutuloy-tuloy ko lang yung pag-upload. Sana may manood pa. Sana manood po kayo. Sa mga nagla-like dyan, sa mga nagsusubscribe, o kahit yung mga nanonood lang na hindi subscriber, thank you so much. And that is all. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Salamat.